Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Pasensya na po, nagkamali ako sa pag-upload kahapon o kagabi ng third reading of the day, pero na-re-upload ko na po yung tama and sana po ay pagpasensyahan nyo na po. No? Medyo pagod din po kahapon dahil nagre-recharge po kami ng energy. Kaya pagpasensyahan nyo na po. No? Nag-aano po kami sa nature. Kaya, ayan, ngayon po ay bibigyan ko na po kayo ng first reading of the day today. Ayan. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po. Kung makikita niyo po ang aking table ay isang lumang table, no? Ganyan po talaga. Ayan. Habang ako po ay gumagawa, marami pong nagbabagsakan ditong gamit. Nararamdaman ko po ang energy ng mga, hindi ko po alam kung naririnig nyo, pero ayan, ano, kinikilabutan po ang kasama ko dito. Nakukuha po natin yung energy na nagko-connect po kasi sila. No, alam po nila na nararamdaman ko sila. Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo po skip to. Dito po tayo kumukuha ng connection natin sa isa't isa at energy. No? Imagine niyo po na kayo ay nasa dulo ng lumang mesang ito at kayo po ang aking hinuhulaan. Kung akala niyo po na ang taong ito na inyong iniisip at minamahal, na nakapanakit sa inyo ay may fulfillment at harmony na sa buhay, no? Nagkakamali po kayo. Dahil sa totoo lang po, sa ngayon po ay hindi niya po maintindihan ng pakiramdam niya, matamlay siya. Right at this very moment, para po siyang nanghihina, parang pakiramdam niya po ay may kulang po sa buhay niya na hindi niya po maipaliwanag, no? Ito pong taong to ay nakakaramdam ng kakulangan sa pagkatao niya or somehow may kulang daw po sa buhay niya na hindi niya mapaliwanag. Yan po ang ating magiging title, na ang pakiramdam niya ay may kulang sa buhay niya at hindi niya po maipaliwanag, no? Yan ang sinasabi ko. Ayan po, nakakaramdam po siya sa gabi na hindi po siya nakakapagtulog, nakakatulog at somehow hindi po siya nakakatulog at talaga pong saan ang galing yun? Oh my God. Okay, hindi po siya nakakatulog at talagang aligaga po ang taong ito, no? Hindi niya po mapaliwanag kung saan ang gagaling. Ano ba nararamdaman ko? Maybe sobra po yung pag-iisip niya sa'yo. May nagpaisip po sa kanya sa'yo, no? Na naalala ka po niya bigla. At sa totoo lang po, hindi po siya makatulog. Kaya ikaw pakiramdam mo po, pagod na pagod ka, pakiramdam mo po, matamlay ka, wala kang energy, wala kang, oh my God, no? Talaga pong ang lakas po ng energy na nagpaparamdam po sa taong ito sa'yo, no? Somehow, ikaw ay nami-mental telepathy ng taong ito right at this very moment. Nararamdaman niya po at naaalala niya po yung masasayang pinagsimulan nyo o sinimulan nyo. And somehow, sa ngayon, nakakaramdam po siya ng matinding lungkot. Bakit daw po, no?
bakit daw po kayo napunta sa ganitong sitwasyon. Ngayon po ay tinatamad ka kumilos, tinatamad siyang kumilos, kayo po ay parehong nagmumukmuk sa isang lugar lang, or kahit na may nakakasalamuha kayo, ang pakiramdam niyo po ay disconnected kayo sa ibang tao sa paligid niyo, na ang utak niyo po ay nasa taong ito lamang. Pareho kayo na akala nyo nagmo-move on kayo, pareho po kayong leave everything behind, no? Ang pakiramdam nyo po ayan, ano, pero sa totoo lang po, o sa nakikita ko po, pareho po kayong hindi pa rin maayos, no? Or some of you galit na galit at feeling nyo po, wala na akong pakialam, bahala ka sa buhay mo. Pero sa totoo lang po, at the back of your mind, nandun pa rin po ang taong ito. Okay, meron po ako nakikita dito na meron pong morality, ethics, tradition. Yan o, sa nakikita ko po, ayan o, sa nakikita ko po dito, yung pong hindi mo po kaya kasi na meron kang kasabay, meron kang hindi mo kaya na may kasabay ka, hindi mo po alam, hindi mo po kaya na sabay-sabay kayo. Kung ikaw, kung siya, ang hinihingi po, akala niya po ipaglalaban mo daw siya. Pero hello, paano mo po paglalaban ng isang tao na namili ng mali? Or paano mo po maitatama at mapaglalaban ng isang tao na alam mo from the start niloko at sinaktan ka, no? Ang akala mo po ay meron ako nakikita ditong stable, no? Success. Akala mo po na masaya na siya, wala ako. Hindi na niya ako iniisip. Baka siguro most of the time naisip niya ako pero hindi na siya apektado sa akin, ano? Pero sa nakikita ko po dito, affected pa rin po sa yung tao at kaya nga po siya ganyan is somehow hindi niya rin po ma-explain o maintindihan ano po ang nangyari sa kanya. For some reason, ang iba po sa inyo ay namili lang ng may financial security o pakiramdam mo po ay ang pakiramdam mo po ay pasensya na po, may maingay. Ayan pa. So there's financial security, namili po ng magandang buhay. Inakala mo po nakala niya po nagaganda ang buhay niya sa ibang tao, pero sa totoo lang po, hindi po talaga maayos ang naging buhay niya. Lalo po siyang nagka-leche-leche, lalo po siyang nagkamalas-malas actually. Yun nga po, akala niya po magiging maayos yung buhay niya, akala niya po ay magiging maganda, pero lalo po talagang nagka-leche-leche yung buhay niya. Pagkatapos po nawala ka pa, no? Somehow ito po ay may pagsisisi, ngunit subalit at tatabwa, hindi po siya umayos, no? Parang niloko niya daw po yung sarili niya. Iba-ibang strategy, tactics at mga kasinungalingan po ang nagawa niya sa iyo. Pero somehow, nagsisi po siya. Parang sarili niya daw po ang niloko niya. Sa totoo lang po. Nakakaramdam po siya ng sudden awareness. Parang ito po ngayon ay alam na po niya na siya po ay nagkamali, no? Alam niya po na siya ay nagkamali, na siya po yung may kasalanan. Gusto niya man po maging masaya pero natatakot po siya. Hindi niya po alam kung paano mo siya tatanggapin at kung paano po at ano po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Itong taong to po ay takot sa rejection, to be honest with you. Gusto niya pong magsimula ng bagong simula sa iyo. Gusto niya po ang buhay niya ay maging optimistic, masaya at may fulfillment pero napakahirap daw po nitong gawin sa ngayon at napakahirap daw po nitong talagang ma-reach or makamtan sa mga oras na ito. Ang dami niya pong unresolved issues, no? Ang dami niya pong unresolved issues and sa totoo lang,
nagbibigay po sa kanya ng emotional baggage. Isa po sa nakikita ko na kung bakit po siya maraming unresolved issues and emotional baggage, it's because nga po dala niya po araw-araw yung bigat dahil po sa hindi po siya makahingi ng tawad sa'yo. Hindi po siya makahingi ng tawad sa'yo at hindi po siya makaamin sa'yo or maamin sa'yo lahat ng mga nagawa niyang mali, no? Somehow, siya po ay parang mataas pa po kasi yung pride niya, no? Kaya yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi niya po maibaba yung pride niya, to tell you honestly. There is freedom, no? Ginusto niyang maging free from you. Ginusto niya po na magkaroon ng pag-explore. Nag-explore po talaga siya. Pero ang na-explore niya po ay maling direksyon, no? Nagkamali po siya at sa totoo lang po, yun po yung matindi niyang pinagsisihan ngayon, no? Hindi niya po akalain na yan yung mga mangyayari sa buhay niya. Hindi niya po akalain na sa pag-explore niya, maling buhay po ang na-explore niya, na nag-lead po sa kanya mas lalo ng frustration sa buhay. Lalo po siyang lumungkot, lalo po siyang nagkaroon ng frustration at talaga pong sunod-sunod po yung dagok sa buhay nito, no? Hindi man po niya aminin sa mga tao sa paligid niya, pero nakakaramdam po siya ng matinding frustration at hindi niya po ma-deny, ano? Kahit po anong klaseng pagde-deny niya, kahit ano pong klase ang nakikita natin dito, na pinapakita niyang masaya siya, meron silang mga pictures na happy moments together, but no, they are not happy. Hindi niyo po alam kung ano po yung pinag-anuhan niyo yung hindi niyo po alam kung ano po yung nangyayari sa kanila sa totoong buhay. Yung dalawa na lang silang nakakaalam. Hindi niyo po alam kung ano ang totoong nagaganap sa kanila. Yan, no? Hindi nyo po alam, kaya po ang dali-dali nyo pong maapektuhan. Pag nakikita nyong masaya sila, nako, hindi po yan totoo. No? Meron po siyang desire, no, na at willpower na talagang makita mo, no, sinasadya niya po just to get an attention, no, just to get an attention from you. Kumukuha po siya ng attention and somehow pinipilit niya po, no, na mag-react ka. Natutuwa po siya pagka nagsiselos ka, nagre-react ka, pero wag mo po siyang bigyan. Those of you po na hindi nagre-react, very good ka po. Kasi po, sa totoo lang po, wag niyo po siyang bigyan ng satisfaction and fulfillment na naaapektuhan ka po. No? Mas maganda pong hindi. Meron po ako nakikita dito na dapat po ikaw daw ay maging kalmado lamang. No? Maging kalmado ka lang. And so far, sa nakikita ko, pag kalmado ka lang, pag wala kang reaction, siya po ang natatalo. No? Siya po ang hindi mapakali, siya yung naaaligaga, siya yung nakakaramdam ng matinding pagkatalo sa sitwasyon. At kahit po sabihin mo na siya yung may iba, at nagpipicture siya ng kung ano-ano na masaya sila, siya po ang nakakaramdam ng matinding pagkatalo. No, na bakit siya, meron na nga siyang current partner, pinagpalit ka na niya, niloko ka niya, and yet, bakit daw hindi siya masaya sa buhay niya? No right choice, no, confused ang taong ito. Hindi niya po alam bakit, saan at kailan matatapos ang mga bagay na ito sa pakiramdam niya. Pero ang sasabihin ko po talaga sa iyo, somehow is hindi po maayos, no? Hindi po maayos ang pakiramdam nito. Confused na confused po siya at sa totoo lang po ay alam niya pong nagkamali siya, no? Naiisip niya po yung maganda niyong pinagsamahan, naiisip niya po yung kabutihan mo sa kanya, yung lahat po ng suporta mo sa kanya, and yet, hindi siya makahingi ng tawad sa iyo because of too much ego, too much pride. Gusto man po niyang sundin kung ano talaga ang laman ng puso't isipan niya, hindi niya po magawa, no? Hindi niya po magawa. And somehow, sa nakikita ko po talaga,
hirap na hirap po ang taong ito sa mga oras na ito. Marami po siyang ambisyon na hindi naman din niya natupad. Akala niya po sa paggawa niya sa iyo ay matutupad po pero hindi po ito matupad-tupad. At sa totoo lang po, wala po akong nakikita dito na natutupad po ito, no? Or matutupad pa ito. Somehow your person is emotionally immature, no? Yan po ay dahil sa insecurity niya sa sarili niya na nagki-create po ng too much disappointment sa buhay niya po, no? Nagbibigay po ng emotional insecurity po sa buhay niya. Kaya most of the time po nadi-disappoint po ang taong ito dahil parang wala pong nangyayaring maganda daw sa buhay niya. And so far, siya na rin po ang nakakaramdam ng matinding kalungkutan, ano? At sa nakikita ko po, ito po ang pakiramdam ng person nyo ngayon, fatigue and exhausted. Talaga pong sa nakikita ko ngayon ay matindi po ang pinagdadaanan nito, no? Kaya most of the time nagrereklamo ka bakit parang ikaw ay lagi na lang naiisip mo to. Kahit minsan ayaw mo na isipin to, galit ka na, naiisip mo pa rin siya. At the back of your mind, kahit ayaw mo siya isipin, nasa isipan mo pa rin po ang taong ito, no? So, that's it for our first reading of the day. I hope na nakaresonate po kayo lahat. And if you do, can you give me a like and comment down below para naman po sa ating connection, ano? I really want to get to know you po at ano po ang feelings nyo. Gusto ko pong mag-connect sa inyong lahat para mas mabasa ko po ng malinaw pa ang inyong mga energies. Okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. Ayan. And sana po no skipping of ads din dito sa ating mga tulong nyo na po yan sa ating channel. And isa pa po ay tulong nyo na po yan sa ating channel at talaga pong ma-appreciate ko po yan talaga from the bottom of my heart. And of course, ang isa pa po sa iniisip ko po talaga ngayon sa araw na ito ay sana po wag kayong malungkot, no? Magsimba po kayo and i-lift up niyo po kay Lord lahat ng nararamdaman niyo. Sabi ko nga po sa inyo na life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Para po sa aking ever loyal at mga solid na Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart at really na-appreciate ko po yung lahat po ng pagsuporta nyo sa aking channel, no? Masayang-masaya po ako dahil kayo po ay patuloy na naghahanap sa aking channel kahit ang dami-dami pong naglalabasan dyan ng mga tarot card readers na mas mga bata pa po pero talaga pong hinahanap niyo po ang aking channel at na-appreciate ko po yan at lalo ko pa po kayong bibigyan ng mga reading of the day na talagang solid, legit at talagang authentic reading po. Okay? Maraming salamat po. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart po. Maraming salamat po sa inyo. And sana po napanood nyo na po yung first, second, and third reading. Pagpasensyahan nyo po, mali po yung upload ko kagabi. That's why nire-upload ko po kaninang umaga. Pasensya na po kayo. At itong first reading of the day natin, wag po kayo mag-alala. I will give you the second and third reading po mamaya po, no? Abang-abang lang po kayo. And always please hit the bell button para po updated kayo sa mga latest uploads ko po. Okay? Ano pa po ba? Ang biling ko sa inyo, just live one day at a time. Huwag nyo muna po isipin sa mga broken-hearted dyan. Huwag nyo muna pong isipin kung ano po ang mangyayari sa birthday mo,
sa Pasko, sa birthday niya, sa anniversary, sa New Year, sa Valentine's Day, sa summer season, rainy season, at lahat ng season, just live for today. Okay? Ngayong araw na to, you wake up and sleep. No? The goal is to give yourself 3 things na makakapagpasaya sa'yo. And kahit po nasa back of your mind pa rin siya, just ignore and do your thing. No? Gumawa po kayo, magluto kayo para sa masarap na pagsasama-sama nyo at pagsasalo-salo nyo ng pamilya. Okay? God bless you everyone. I will be back for another reading for our second reading of the day. Huwag po kayong malungkot at babalik po ako. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. I love you all. Bye!